Kanina pa to ah, inis na sabi ni Daniel habang nakahinto ang kotse sa highway. Inip na si Daniel dahil kanina pa siya sa highway at hindi man lang gumagalaw ang mga sasakyan dahil sa traffic. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Napatingin si Daniel sa dalawang bata na biglang sumulpot at kumakanta ngayon. Habang kumakanta ang mga ito ay napansin niya na halos magkamukha ang mga bata. Mamamasko po, sabay na sabi ng kambal kay Daniel. Hindi alam ni Daniel kung bakit tila may kung anong nararamdaman siya nang makita ang dalawang batang namamasko sa kanya. What's your name? Tanong ni Daniel sa dalawang bata. Ako po si Noah, pakilala ng isang lalaki na may kulay asul na mata. Ako naman po si Nathan, sabi pa ng katabi nito na may kulay kayumanggi na mata. Kumuha si Daniel ng 2,000 para sa kambal. Kumislap naman ang mga mata ng kambal nang makita iyon. Wow, sabay na sabi ng dalawa. Thank you po, masayang saad ni Noah at Nathan. Magsasalita pa sana si Daniel nang marinig niya ang ilang busina ng mga sasakyan sa kanyang likuran. Umandar na rin ang iilang sasakyan sa highway. Kumaway ang kambal at sabay na tumakbo papunta sa sidewalk. Babae, Kuya Pogi. Thank you po ulit, saad ni Noah. Babae, Kuya, sabi naman ni Nathan. Napangiti si Daniel at kumaway na rin sa mga bata. Pagkatapos ay mabilis niyang pinaandar ang kanyang sasakyan, pero hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang kambal na nakausap niya. Mommy! Mommy, tawag ni Noah at Nathan sa kanilang ina na si Mia nang sila ay makauwi. Kumunot naman ang noo ni Mia nang makitang galing sa labas ang kanyang mga anak. Namasko na naman ba kayo? Tanong ni Mia sa kanyang mga anak. Opo, Mommy, masayang saad ng kambal habang nakatingin sa ina. Magkano naman yung napamaskuhan niyo, Aber? Tanong ni Mia. Inilabas ng kambal ang kanilang mga nakuha at inilagay sa mesa. Nakita ni Mia ang mga barya at ang ilan ay may buong 20. Akala ni Mia ay iyon lang ang pera ng kanyang mga anak. Pero nagulat siya nang makitang may nilabas pang pera ang kambal. Nakita niya ang tig-3,100, tig-2,500, at pati na rin ang tig-1,000 na galing sa mga lagayan ng kambal. Aba! Ang dami naman yan! Sino ang nagbigay ng mga to? Gulat na tanong ni Mia sa mga anak. Kanina po, nakita po namin sila Ma'am Ana, kaya binigyan niya po kami ng 100, nakangiting saad ni Noah. Tapos po yung bisita ni Mommy, she gave us 500, sabi naman ni Nathan. Manghang nakikinig lang si Mia sa mga kwento ng anak. Sa lugar yata nila ay gustong-gusto ng lahat ang kanyang mga anak. Bukod kasi sa mababait, madaldal, gustong-gusto ng mga kapitbahay nila ang kambal dahil sa kanilang kagwapuhan. Nathan at Noah, marami tuloy ang nagtatanong kung sino nga ba ang ama ng kambal. Sino naman ang nagbigay ng 1,000 sa inyo? Tanong ni Mia sa kanyang mga anak. Yung gwapong nakakotsipo, sabay na sabi ni Nathan at Noah. Nakarating kayo sa highway, gulat na tanong ni Mia sa mga anak. Calm down, Mommy. Kasama naman po namin yung ibang friends namin, wika ni Nathan. Kahit na delikado pa rin, baka mamaya kung anong nangyari sa inyo doon, sabi ni Mia sa kanyang mga anak. Hindi naman po kami napahamak, Mommy, wika ni Noah sa kanilang ina. Hay naku, kayong dalawa talaga. Sige na, maglinis na muna kayo ng katawan para makatulog na tayo, anya ni Mia sa kanyang mga anak na agad namang sinunod ng kambal. Napangiti si Mia at agad na sinara ang kanilang gate at pintuan. Ganon lagi ang eksena sa bahay dahil madalas na namamasko ang kambal at papalapit na rin ang Pasko. Nakita na naman ni Daniel ang kambal na namamasko. Nasa gilid ng sasakyan niya si Daniel habang pinagmamasdan niya sina Noah at Nathan. Hindi alam ni Daniel kung bakit ba ganoon na lang ang naging epekto sa kanya ng kambal nang makita niya ang mga ito. May kakaiba siyang naramdaman, katulad nung unang beses na nakita niya sila. Noah at Nathan, hindi maipaliwanag ni Daniel iyon. Kuya, nagulat si Daniel nang tawagin siya ng kambal. Kumaway pa sa kanya ang mga ito kaya naman kumaway pabalik si Daniel at mumiti. Marami na ba kayong napamaskuhan? Nakangiting tanong ni Daniel sa kambal. Medyo marami-rami na po, pero hindi po namin bibilangin baka hindi na po dumami, saad ni Nathan. Gabi na, bukas na lang ulit kayo mamasko. Nasaan ba ang bahay nyo? Tanong ni Daniel habang hindi na aalis ang mga mata sa kambal. Malapit lang naman po yung bahay namin at saka alam naman po ni Mommy na namamasko po kami, magalang na saad ni Noah.
Na-curious tuloy si Daniel sa ina ng kambal. Sigurado kayo? Kung gusto niyo ihatid ko na kayo pa uwi, wika ni Daniel sa kambal. Hindi na po, okay lang naman po kami dito, sabi naman ni Noo kay Daniel. Tumango si Daniel at nagpaalam na rin sa kambal. Nang makauwi ang kambal ay nadatnan nila ang kanilang ina na naghihintay sa kanilang dalawa. Kayong dalawa talaga, namasko na naman kayo. No, saad ni Mia sa kanyang mga anak. Ang saya po mamasko, mommy. At saka nakita na naman po namin si Kuya Pogi, kaso hindi namin natanong yung pangalan, wika ni Nathan sa kanyang ina. Talaga? Kung ganoon, taga rito pala yung nagbigay sa inyo ng 1,000 last time. Sana pala pinapunta nyo para naman makapagpasalamat ako, sabi ni Mia sa mga anak. Nag-aya nga po siya ihatid kami, mommy, kaya lang po parang nagmamadali rin siya kaya hindi na lang po kami nagpahatid at saka malapit lang din naman po yung house natin eh. Saad naman ni Noo kay Mia, ganito na lang, if you saw him again. Invite him na kumain dito sa bahay o kaya naman dito na mag-Noche Buena. Yun ay kung okay lang naman sa kanya, nakangiting saad ni Mia sa kanyang mga anak. Okay po, mommy, sabay na saad ni Nathan at Noo sa kanilang ina. Mabilis nang lumipas ang mga araw. Christmas Eve na kaya naman abala ang lahat sa pagluluto para sa Noche Buena mamaya. Tuwang-tuwa naman si Noo at Nathan nang makauwi dahil pumayag si Daniel na sa kanila mag-Noche Buena. Mommy, pupunta po si Kuya Daniel mamaya, excited na saad ni Noo sa kanyang ina. Talaga? Nakita niyo siya? Wala naman ba siyang kasamang sasalubong sa Pasko mamaya, saad ni Mia sa mga anak. Wala raw po, mommy, kasi nasa Italy daw po yung parents niya at wala raw siyang kasama sa malaki niyang house, sabi ni Nathan kay Mia, ganun ba? Sige, magluluto pa ako ng pagkain natin para sa Noche Buena mamaya, wika ni Mia at mumiti sa mga anak. Bumalik sa kusina si Mia para naman makapagluto na ulit. 10:00 na nang matapos si Mia sa pagluluto, kaya naman pumunta siya sa sala para tingnan ang kanyang mga anak. Nakita niyang nakatulog na ang mga ito. Napagod ata ang mga to, wika ni Mia at napailing. Hinalikan ni Mia ang noo ng kanyang mga anak at isa-isang hinatid sa kani-kanilang silid. Mamaya ko na lang sila gigisingin kapag malapit ng mag-aalas 12, sabi ni Mia at bumalik na rin sa sala. Napatingin siya sa labas at nakitang naroon na ang kanyang ina, kasama ang kanyang ate Ella, at asawa nitong si Mark, pati na rin ang mga anak nitong sina John at Julia. Hindi naman po kayo nagsabi na papunta na po kayo, wika ni Mia sa kanyang inang si Rosalie. Gusto ka kasi naming surpresahin, anak, sabi ni Rosalie, at niyakap na ang kanyang anak na si Mia, kinumusta rin ni Mia ang kanyang ate at niyakap ito. Nagkwentuhan sila sa sala habang kumakain na ang mga pamangkin ni Mia na si John at Julia. Hindi mo pa rin ba nakikita ang ama ng mga bata? Tanong ni Rosalie sa anak na si Mia, ma, hindi ko naman po siya hinahanap. Isa pa, maayos naman po kami ng mga bata, sabi ni Mia sa kanyang ina. Nababahala lang ako na baka isang araw ay hanapin ng mga bata ang kanilang ama, sabi ni Rosalie kay Mia, ma, ayos naman po yung lagay ni Mia kasama ang kambal. Isa pa, alam naman po natin ang nangyari noon. Kung hahanapin man ng mga bata ang daddy nila, kay Mia, alam naman na ni Mia ang sasabihin niya sa kambal, sabi ni Ella na nakatatandang kapatid ni Mia, tama po si Ate Ella. Ma ako na pong bahalang magpaliwanag sa mga bata kapag nangyari yan. Sagot ni Mia sa kanyang ina. Napasarap ang kanilang usapan at hindi na namalayan ang oras. Agad namang ginising ni Mia ang kanyang mga anak para sabay-sabay na silang lahat na makapanood ng magagandang mga fireworks. Merry Christmas, sabay-sabay nilang bati sa isa't isa. Masaya si Mia na kasama niya ang kanyang pamilya, at kitang-kita naman niya ang saya sa mukha ng kanyang mga anak na enjoy kalaro ang kanilang mga pinsan. Nasaan na kaya si Kuya Daniel? Bakit ang tagal niya? Wika ni Noo nang matapos silang kumain. Kaya nga. Akala ko paggising ko nandito na siya, sabi naman ni Nathan habang nakatingin sa labas. Napansin ni Mia ang pagiging malungkot ng kanyang mga anak kaya naman nilapitan na muna niya ang mga ito. Bakit? May problema ba, mga anak? Tanong ni Mia sa kanyang anak na si Nathan. Kasi po wala si Kuya Daniel. Sabi niya pupunta siya, sagot ni Noo. Nga po. Kanina pa kami naghihintay ni Noo eh. Sana po nakahabol kaya siya, saad ni Nathan. Baka naman hahabol lang siya, mga anak. Isa pa, tinuro niyo ba sa kanya ang bahay natin? Tanong naman ni Mia,
baka hindi niya kasi alam ang bahay natin kaya wala siya dito, sagot ni Noah. He can easily find our house, Mommy, kasi po marami pong nakakakilala sa atin and pwede po siyang mag-ask sa mga kapitbahay natin, sagot ni Nathan. Yes po, Mommy. At saka nasabi ko po sa kanya saan banda yung house natin, kaya I'm sure po na mahahanap niya agad tayo. Saad ni Nathan kay Mia na nakatingin lamang sa kanilang magkapatid. Hintayin na lang natin, baka naman may ginagawa siya kaya natagalan. I'm sure papunta na yun, malambing na saad ni Mia sa kanyang mga anak. Kaya lang ay hindi nga dumating si Daniel, kaya naman nakatulog na lamang sa paghihintay ang kambal. Kinabukasan, nang magising si Noah at Nathan ay masama ang kanilang loob dahil hindi nga talaga pumunta si Daniel sa kanilang bahay. Hindi talaga pumunta si Kuya Daniel sa bahay natin, sabi ni Noah. Nakasimangot silang dalawa ng kanyang kakambal na si Nathan. Ayaw ko na sa kanya. Sabi niya pupunta siya pero hindi naman pala. Hindi siya nakahabol, saad pa ni Nathan. Kaya nga. Sayang at wala si Kuya Daniel, hindi niya nakilala si Mommy at hindi rin siya nakilala ni Mommy, wika ni Noah. Hindi ka galit sa kanya, tanong ni Nathan sa kanyang kambal. Nagtatampo lang kasi sabi niya pupunta siya sambit ni Noah kay Nathan. Akala ko pagising ko nandito na siya pero wala pa rin, saad naman ni Nathan. Sabay silang napatingin sa pintuan ng kwarto nila nang bumukas iyon. Pumasok ang kanilang ina at nagtataka dahil nakasimangot ang kambal. Oh, bakit naman ganyan ang mukha ng mga anak ko? Tanong ni Mia sa kanyang mga anak. Mommy, we are sad po kasi wala si Kuya Daniel, hindi po siya dumating kagabi, ani no. Nga po, wala po siya kagabi tapos po akala namin nandito na siya, kapag gumising na kami kaso wala pa rin po siya. Hindi po talaga siya nakahabol, nakangusong saad ni Nathan. Hinaplos naman ni Mia ang buhok ng kanyang mga anak. Alam ni Mia na umasa talaga ang kanyang mga anak sa pagdating ni Daniel, kaya naman naiintindihan niya ang nararamdaman ng mga ito. Don't worry, mga anak, baka nabisita lang talaga yung si Daniel. Hali na kayo at para sabay-sabay na tayong makakain. Uuwi na rin sila lola nyo, magpaalam na rin kayo sa kanila ha. Wika ni Mia sa kanyang mga anak. Okay po, Mommy, sabay na saad ng kambal at sabay na nga silang bumaba para makakain. Hi, kids! Sabay na napalingon si Nathan at Noah nang may bumati sa kanila. Nakita nila si Daniel na bumaba sa kotse nito at lumapit sa kanila. Nasa labas sila Nathan at Noah. Pauwi na rin sila dahil alam nilang kanina pa naghihintay ang kanilang ina na makauwi. What's wrong? Tanong ni Daniel nang makitang wala man lang sumagot sa kanya at tila wala sa mood ang kambal. Hindi naman nagsalita si Nathan at Noah. Nagtatampo pa rin sila kay Daniel na hindi natuloy sa pagpunta sa bahay nila noong Christmas Eve. Kids, look. No, Nathan, I'm sorry, saad ni Daniel. Hindi po kayo nakapunta sa house namin, naghintay po kami sa inyo, ani Nathan kay Daniel. Sabi niyo po pupunta po kayo, kaya lang po. Hindi po kayo pumunta, nakangusong saad ni Noah. Naalala naman ni Daniel ang mga sinabi sa kanya ng kambal. Inimbitahan siya ng mga ito na sa bahay nila kumain pero hindi siya nakapunta dahil hindi niya inaasahan na uwi ang kanyang mga magulang. I'm really sorry for that, kids. Paalis na talaga ako kaya lang biglang dumating yung parents ko and I celebrated the Christmas with them, maliwanag ni Daniel sa kambal. Kumislap naman ang mga mata ng dalawa nang marinig yon kay Daniel. Meron na po kayong kasama sa malaking house niyo po, tanong ni Nathan. Hindi na po kayo mag-iisa kasi po nandyan na po yung parents nyo, sabi naman ni Noah. Umalis na sila they have an important meeting kaya nagmamadali rin silang makaalis, sabi pa ni Daniel. Hala, wala na naman po kayong kasama, malungkot na sabi ni Noah kay Daniel. It's okay, kids. Sanay naman na ako and sorry ulit dahil hindi ako nakahabol ani Daniel sa kambal. Okay lang po, Kuya Seb, may next time pa naman po ani Nathan. Napangiti si Daniel sa kambal at ginulo ang mga buhok nito. Kumain na ba kayo? Tanong ni Daniel sa kambal. Sabay na umiling ang dalawa at nang laki ang mga mata nang mapagtanto na dapat ay uwi na sila. Hala, dapat ay uwi na kami. Hinahanap na po kami ni Mommy, sabi ni Nathan. Baka worried na po si Mommy sa amin. Uwi na po kami, saad ni Noah. Hatid ko na kayo, ani Daniel. Nagkatinginan ang kambal nang marinig yon kay Daniel. Talaga po?
Sige po, sabay na sagot ng kambal habang masayang nakangiti kay Daniel. Let's go, ani Daniel sa kambal. Humawak pa si Nathan at Noo sa magkabilang kamay ni Daniel, na halatang sobrang excited dahil sasamahan sila ni Daniel pauwi. Kuya Seb, sa bahay ka na rin po namin kumain. Matutuwa pa ng gurado si Mommy, masayang saad ni Nathan habang naglalakad sila. Sige na po, Kuya Seb, gusto ka pong makilala ng Mommy namin. Kasi po gusto niyang mag-thank you sa inyo, wika ni Noo kay Daniel. CJ, kids. Wala naman akong gagawin, nakangiting sagot ni Daniel sa kambal. Nagkatinginan ang kambal at bumiti, tuwang-tuwa na naman ang mga ito. Saktong pagkarating nila sa bahay ay may tumawag naman sa cellphone ni Daniel, napatingin tuloy ang kambal sa kanya nang sagutin ni Daniel ang tawag. Sir, may meeting po kayo with the board members, wika ng secretary ni Daniel na si Zoe. Napapikit si Daniel nang maalala yun. Oh, okay Zoe, I'm on the way. Bumaling si Daniel sa kambal nang matapos ang tawag. Kuya, alis ka na po, tanong ni No. No. Don't worry, dadalaw ulit ako sa inyo, may importanteng meeting lang ako na kailangang puntahan, sabi ni Daniel at hinaplos ang buhok ni No. Okay po, Kuya Seb, saad ni No. Bumaling naman si Daniel kay Nathan na nakatingin din sa kanya. Don't be sad, Nathan, kapag pumunta ako dito may dala akong gift sa inyo, nakangiting saad ni Daniel sa kambal. Promise po dadalaw ka po, ani Nathan. Tumango naman si Daniel sa dalawa at yumakap naman ang kambal sa kanya. Promise, ani Daniel. Take care po, sabay na sabi ng dalawa sa papalayong si Daniel. Sakto naman na lumabas si Mia na nagtataka sa tinitingnan ng kanyang anak. Babies, sinong kausap nyo? Nagtatakang tanong ni Mia sa kanyang mga anak. Mommy, nandito po si Kuya Seb, kaya lang umalis na po siya agad saad ni Nathan sa ina. Kaya nga po, Mommy. Gusto sana namin na magkita po kayo, kaso may meeting po siya, sabi naman ni No. Sayang naman. Hali na kayo, pasok na tayo sa loob, sabi ni Mia sa mga anak na agad namang sumunod sa kanya. Lumipas ang araw na mas lalo pang naging close si Daniel sa kambal, kaya nang makakuha ng tiyempo ay nagpakuha ng ICT test si Daniel para sa kanya at para sa kambal. Naghihintay lang siya ng resulta pero ramdam na ramdam niyang anak nga niya ang kambal. Daddy Seb, pwede po kaya ganun na lang yung itawag namin sa inyo, tanong ni Nathan at bumaling kay Daniel. Hindi agad nakapagsalita si Daniel sa naging tanong na iyon ni Nathan pero agad din naman siyang nakabawi at mumiti kay Nathan. Pwede naman, Nathan, pero baka naman magalit ang daddy mo. Nasaan ba siya, ani Daniel? Wala po kaming daddy, si Noo ang sumagot sa tanong na iyon ni Daniel, kaya naman napabaling na rin sa kanya si Daniel. Nagtataka ang binata at nakaramdam din ng lungkot na makita ang naging reaksyon ng kambal. I'm sorry about that, ani Daniel. Don't say sorry po. Sabi ng mommy busy lang po ang daddy namin pero baka magkaaway sila, kaya ayaw sa amin ni daddy, ani No. I'm sure your dad wants to meet you, saad ni Daniel habang nakangiti sa kambal. Maybe he doesn't know about us. Kaya po wala siya ngayon dito, ani Nathan. What do you mean if I that, Nathan? Tanong ni Daniel kay Nathan. Na baka po hindi po sinabi ni mommy sa daddy namin na may anak po sila na nandito po kami, ani Nathan. Napaisip si Daniel sa sinabi sa kanya ni Nathan. Kung papakinggan mo ang kambal ay parang matanda na ito kung mag-isip. Namamangha tuloy si Daniel sa kambal at mas lalo lang lumalakas ang kutob niyang siya nga ang ama nila Nathan at No, at gusto na lang niyang mangyari ngayon ay makita ang ICT test result at makausap niya ang ina ng kambal, si Mia. Wala ka bang napapansin sa mga anak mo? Napatingin si Mia sa kanyang ate Ella nang magtanong ito. What do you mean, ate? Tanong ni Mia at napabaling sa mga anak na nakikipaglaro rin sa mga anak ni Ella. Sobrang saya nila lately. I mean, masaya naman talaga sila pero parang may iba akong nararamdaman sa mga kinikilos nila. Sinabi mo na ba ang tungkol sa daddy nila? Tanong ni Ella sa kapatid. Kahit walang kinakain ay nasamid si Mia sa mga narinig mula sa kanyang ate. Hindi man kahit kailan nasabi ni Mia ang tungkol sa ama ng kanyang mga anak, hindi rin naman nagtatanong ang kanyang mga anak tungkol doon. Wala naman, ate. Isa pa, wala akong sinasabi sa kanila. Baka naman masaya lang talaga si Nathan at No, sabi ni Mia, I'm sure they want to meet their father, pero alam ko naman na nasasaktan ka pa rin dahil sa nangyari noon kaya alam kong mahirap pa rin sa'yo na makausap ang daddy ng mga bata. Saad ni Ella.
Okay naman na ate, okay naman na malaman nila ang tungkol sa isa't isa. Kaya lang ang mga magulang kasi ni Daniel ang problema malungkot na saad ni Mia sa kanyang nakatatandang kapatid. Hinaplos ni Ella ang buhok ng kanyang kapatid. Basta nandito lang si ate para sa'yo ha. Ani Ella kay Mia, thank you, ate, nakangiting saad ni Mia sa kanyang ate. Nagyakap ang dalawang magkapatid tapos ay pumunta na sa kanilang mga anak para ihanda ang meryendang kakainin nila. Samantalang si Daniel naman ay hindi na mapakali habang nakatingin sa kaibigang si Adam na may hawak ng result. Kalalabas lang ng result at si Adam ang pinakuha niya noon dahil kinakabahan siya. You know what, man, hindi naman ako ang tatay nung kambal pero bakit ako, yung pinabukas mo nito, iling na saad ni Adam sa kanyang kaibigan. Buksan mo na lang, Adam, ani Daniel. Na. Tingnan mo nga ang sarili mo, may aircon naman tapos para kang nasa disyerto, sabi pa ni Adam at natawa sa naging reaksyon ng kaibigan. Whatever, ani Daniel. Binuksan na nga ni Adam ang test result at nakatingin lang naman si Daniel dito, hinihintay ang mga sasabihin sa kanya ng kaibigan. Positive, ani Adam, hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa sa pagsabi ng kanyang nakita. Inabot niya agad ang test result sa kaibigan. Anak mo ang kambal, Seb. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Daniel ang test result sa kaibigan. Kahit na alam naman niya na posibleng ang siya ang ama ng kambal, ay iba pa rin itong malaman niya at makita ng dalawa niyang mga mata na positive ang result. What's your plan? Now, tanong ni Adam. Hindi ko pa nakikita ang mommy nila Nathan at No. Gusto ko siyang makausap pero may pakiramdam akong si Mia ang ina nila, saad ni Daniel. Nahulaan mo lang. Bakit? Nagkita ba kayo ni Mia? Tanong ni Adam. Mia is my last ex, ani Daniel. Halos 6 na taon kaming magkasama at ikakasal na sana pero alam mo naman ang nangyari, she left me, saad ni Daniel. I know. Ilang linggo ka ring nag-inom noon, halos mabaliw ka na sa kakahanap pa sa kanya. Kung di ka lang nga pinapunta nila Tita Jackie sa France, baka nabaliw ka na ng tuluyan dito, ani Adam. Kailangang makausap ko siya. Kung totoo ngang siya ang mommy nila Nathan at No, kailangan kong makausap si Mia, bakit niya nagawang itago sa akin ang mga anak ko, seryosong saad ni Daniel sa kaibigan. Nasa mall naman si Mia para mag-grocery, naiwan sa kanilang bahay ang kambal dahil nandoon naman ang kanyang ate Ella. Habang naghahanap ng ilang mga kailangan sa bahay ay napatingin si Mia sa isang lalaki sa di kalayuan. Kahit hindi sila magkalapit, kilalang-kilala niya kung sino iyon. Bumilis ang tibok ng puso ni Mia nang makita si Daniel na tumitingin din sa ilang mga bilihin. Gosh! Nakauwi na pala siya. Kailan lang ang alam ko nasa Pransya, ani Mia sa kanyang sarili at umiwas ng tingin. Kailangang hindi siya makita ni Daniel. Hindi naging maayos ang hiwalayan nila dahil umalis si Mia nang hindi man lang nagpapaalam kay Daniel. Buntis na siya noon at naisipan niyang iwan si Daniel. Siyang Mia, baka makahalata siya na ikaw yan, dahan-dahan lang, ani Mia sa sarili at dahan-dahan lang naglakad. Kapag nagkita sila ngayon, paniguradong maraming itatanong sa kanya si Daniel at ayaw na muna ni Mia na mangyari iyon. Nang lingonin ni Mia ang lalaki, nakahinga ng maluwag si Mia, na makitang wala na si Daniel, binilisan na lang ni Mia ang pamimili at nang makauwi ay sinabi niya sa kanyang nakatatandang kapatid ang nangyari kanina. Tadhana nga naman No, ani, sabi ni Ella sa kapatid. Kahit anong takas mo naman ay magtatagpo pa rin kayo ni Seb. Ate, mabuti na lang at nawala na siya kanina. Ayoko pang mag-usap kami, natatakot ako. Paano kapag nalaman niya ang tungkol sa mga bata? Paano kapag kunin nila sa akin ang kambal? Natatakot na saad ni Mia, sa tingin ko naman hindi ko kunin ni Seb sa'yo yung kambal. Isa pa, mabait si Seb. Sa ilang taon yung pagsasama natin, wala naman akong narinig sa'yo na may ginawang masama si Daniel, kaya naman huwag kang matakot na baka makuha niya yung mga bata. Siguro kapag nalaman niya ang tungkol sa anak niyo, hihiramin niya muna sa iyo ang kambal at hindi naman ilalayo, saad ni Ella sa kapatid. Hindi nakapagsalita si Mia sa sinabi ni Ella sa kanya. Totoo naman kasi ang mga sinabi sa kanya ng kanyang ate, kaya lang ay natatakot pa rin siya dahil sa mga magulang ni Daniel. I finally found you, Mia, saad ni Daniel habang nakatingin sa labas ng bahay ni Mia kanina nang makita niya sa mall si Mia ay nagtago siya.
Alam naman niyang nakita siya ni Mia pero hindi na muna siya lumapit. May iba kasing plano ang tumatakbo sa utak ni Daniel kaya narito siya ngayon sa labas ng bahay ni Mia. Sinundan niya ito pauwi at para masiguro nga na si Mia ang ina ng kambal. At tama nga si Daniel, siya nga ang ina ng kambal, siya ang ina ni Nathan at No. May anak nga silang dalawa. Kailangan lang ni Daniel na makausap si Mia para naman malaman na niya ang totoong dahilan kung bakit ba bigla na lang umalis si Mia sa paglipas ng araw ay kapansin-pansin ang pagiging masaya ng kambal. Nagtataka rin si Mia dahil may mga bagong laruan ang kanyang mga anak at alam naman niyang hindi siya ang bumili. Twins, come here, tawag ni Mia sa mga anak. Agad namang lumapit si Nathan at No sa ina. Yes, mommy, sabay na tanong ng kambal. Saan galing ang mga to? Sa pagkakaalam ko, wala naman akong biniling ganito sa inyo. Isa pa, masyadong mahal to, ani Mia. Nagkatinginan ang dalawa nang marinig ang tanong ng ina sa kanila. Kids, ani Mia dahil pansin niyang ayaw namang magsalita ng kambal sa naging tanong niya. Galing po kay Daddy Seb, ani Nathan. Kumunot ang noo ni Mia sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung bakit bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ha? Tanong niya ulit. Kay Daddy po, saad ni No. Daddy? Sinong Daddy? Kinakabahang tanong ni Mia. Daddy Seb, ani Nathan. Kids, huwag kayo basta-basta kung tumawag ng Daddy kahit kanino. Hindi lahat ng lalaki ay tatawagin niyo ng ganyan, lalo at hindi naman talaga siya Daddy. Hindi yan maganda, wika ni Mia sa kanyang mga anak. Ba't sabi ni Daddy Seb okay lang po sa kanya na tawagin namin siyang Daddy, sagot ni No. Kahit na hindi niyo pa siya lubusang kilala, kaya naman don't call him like that again. Sagot ni Mia. Nakita ni Mia ang sabay na panguso ng kanyang mga anak. Naiinis si Mia sa lalaking tinatawag na daddy ng kambal. Paano kapag umasa ang kambal na yun nga ang daddy nila? Masasaktan sila Nathan at No if this happened again. Hindi ko na kayo papayagang makipag-usap doon sa Seb na yan, seryosong sabi ni Mia sa mga anak. He's a good man, mommy. At saka po gusto ka nga niyang makilala, kaya lang po busy siya sa work, ani Nathan. It's still a no. Ayokong tinatawag niyo siyang daddy. Hindi niyo siya daddy, sabi ni Mia. Kung ayaw niyo pong tawagin namin siyang daddy, nasaan po ba yung daddy namin, tanong ni No. Napatigil si Mia sa narinig mula sa anak. Parang may bumarang kung ano sa kanyang lalamunan. Hindi niya malaman kung ano ang isasagot. Natatakot siya sa kanyang sasabihin sa mga anak. Ayaw niyang umasa ang mga anak na makikilala nila ang totoong ama. Nang magabi, hindi na napigilan ni Mia ang sarili at tuluyan na nga siyang umiyak. Gusto niya ng buo at masayang pamilya para sa kanyang mga anak. Pero paano mangyayari ang bagay na yun ngayong hindi niya masabi sa mga anak ang tungkol sa kanilang ama? I'm sorry, mga anak, ani Mia at hinalikan ang kanyang mga anak. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto ng kambal at pumunta sa kanyang kwarto. Nagising naman ang kambal dahil doon tapos ay nagkatinginan. Mommy is crying, ani Nathan habang nakatingin sa pintuan ng kanilang kwarto. Nahihirapan siyang sabihin sa atin ang tungkol kay Dad, malungkot na sabi ni No. You know what? I think you already found our daddy, saad ni Nathan sa kambal. I also think that too. Nagkatinginan silang dalawa. Daddy Seb, sabay na sabi ng kambal pero agad din nilang tinakpan ang bibig dahil baka marinig sila ng kanilang ina. Kamukhang-kamukha natin si Daddy Seb. I noticed it when we saw him that night, wika ni Nathan. Mabait si Daddy Seb and I know na may problema sila ni Mommy kaya siguro ayaw nila magkita, wika naman ni No. Kailangan nila mag-usap para naman mabuo yung family natin, saad ni Nathan at tumingin sa kanyang kambal. Sumang-ayon naman si No sa sinabi sa kanya ni Nathan. Kinabukasan nga ay lumabas ang kambal. Nagpaalam naman sila sa kanilang ina. Daddy Seb, ani ng kambal. Lumingon agad ni Daniel ang kambal at mumiti dito. Napatingin pa ang kambal sa kasama ni Daniel. Kamukhang-kamukha mo nga, wika ni Adam na makita ang kambal. Hi kids! I'm Uncle Adam, your daddy's friend. Hipo Uncle Adam, sabay na bating ng kambal. Tuwang-tuwa naman si Adam doon. Magsasalita sana si Daniel nang tumunog ang kanyang cellphone at nakitang tumatawag ang kanyang. Mukhang may meeting na naman ang daddy nyo, ani ni Adam sa kambal. Magaan na agad ang loob ng kambal sa kaibigan ni Daniel. Nang matapos nga ang tawag ay binalingan ni Daniel ng kambal.
I'm sorry kids, I have to go. Pero si Uncle Adam niyo muna ang makakasama niyo ngayon, ani Seb sa kambal na sabay namang tumango sa kanya. Okay po. Ingat po, sabay na saad ng kambal. Alam ni Adam na hindi pa sinasabi ni Daniel ang tungkol sa SAE, kaya naman kailangan niyang itikom ang bibig. Gusto niyo bang kumain? Kain muna tayo, aya ni Adam sa dalawa. Baka po hanapin kami ni Mommy, sagot naman ni No. Nasaan bang mommy niyo para maipagpalit, biro pa ni Adam. Laga po, wika ni Nathan. Tumango naman si Adam sa kambal. Yes kids, isa pa busy ang daddy niyo kaya ako muna yung makakasama niyo ngayon, nakangiting saad ni Adam sa kambal. Sabay nga silang umuwi at hindi pa man nakakapasok ay lumabas na si Mia na nagulat na makita ang kasama ng bata. Adam, gulat na saad ni Mia na makita ang kaibigan ng ama ng kanyang mga anak. Nagkatinginan pa ang kambal at doon na nga nila nakumpirma ang mga napag-usapan nila. Sabay na tumakbo papasok ng bahay ang kambal at naiwan si Adam na mukhang kinakabahan. Mia, long time no see, ani ni Adam kay Mia, alam ba niya? Tanong ni Mia kay Adam. Kahit hindi niya sabihin ang pangalan alam ni Adam ang tinutukoy ng babae. Hindi ko alam, nagkibit balikat pa si Adam at umiwas ng tingin. Bakit pa nga ba ako magtatanong sa iyo alam ko naman na si Daniel ang kakampihan mo, ani Mia, hindi sagot ni Adam. Bakit ikaw ang kasama ng mga anak ko? Tanong ni Mia, may meeting si Seb kaya ako na muna yung pinasama niya sa mga bata, sabi naman ni Adam. So alam na nga niya, tanong ni Mia, siguro, baka, wika ni Adam. Napailing na lang si Mia, masyadong tapat si Adam sa kaibigan nito. Kailan pa niya kinikita ang mga anak ko? Tanong ni Mia na pagtanto niyang si Daniel ang tinutukoy ng kanyang mga anak na tinatawag nilang daddy. Sa pagkakaalam ko matagal na, pero alam mo mas mabuti na kayo na ang mag-usap, wika naman ni Adam. Gusto kong makipag-usap kaya lang hindi naman niya magawang magawi rito. Sa mga anak ko lang siya mailakas na loob, wika naman ni Mia, baka nasasaktan pa rin sa iniwan mo, Mia, seryosong saad ni Adam. Hindi nakapagsalita si Mia doon. Para bang may bumara sa lalamunan dahil sa sinabi ni Adam sa kanya. May rason ako kung bakit ko nagawa ang bagay na yon, ani Mia na makabawi kay Seb. Huwag mo sakin sabihin ng mga yan, Mia kailangan niyong mag-usap, ani ni Adam. Hindi na umimik si Mia hanggang sa makaalis na nga si Adam. Napabaling si Mia sa kanyang mga anak na naglalaro. Para sa mga anak niya, para sa ikakasaya ng mga anak niya makikipag-usap siya kay Daniel. Daddy Seb, hindi ka na po ba papasok sa loob? Tanong ni Nathan kay Daniel. Hinatid kasi ni Daniel ang kambal sa kanilang bahay. Magsasalita na sana si Daniel ang biglang lumabas si Mia, Mommy, Daddy Seb is here, masayang sabi ni No sa ina. Bumaling si Mia sa tinutukoy ng kanyang mga anak at nanlaki ang mga mata na makita si Daniel. Mommy, ani Nathan sa ina. Nagkatinginan si Daniel at Mia, ni hindi alam kung ano ang sasabihin dahil nagkita ulit sila. Kids, pasok na muna kayo sa loob. Kakausapin ko lang siya, nakangiting saad ni Mia sa kanyang mga anak. Tumango naman ang kambal at sumunod agad sa sinabi ng kanilang ina. Nang masigurong wala na ang kanilang mga anak ay lumapit si Mia kay Daniel. Gaano mo nakatagal na alam, hindi na nagpaligoy-ligoy na tanong ni Mia kay Daniel. Almost a month, ani Daniel. Almost a month simula nang makita ko ang test result, dagdag ni Daniel. Nagulat naman si Mia sa kanyang narinig. Hindi niya alam na nakapagna na pala si Daniel sa kambal. December pa lang kilala ko na sila. E di may kutob na akong anak ko sila kahit hindi ako nagpadna noon. Alam kong anak ko sila pero ginawa ko pa rin para naman makasigurado at doon ko nga napatunayan na anak ko nga sila. Hindi magawang makapagsalita ni Mia dahil sa mga narinig niya mula kay Daniel. Bakit? Bakit mo ginawa sa akin to, Mia? Elif, did you hide them from me? Mapait na tanong ni Daniel kay Mia mahahalata na nasasaktan ito. You wouldn't understand, umiling si Mia sa lalaki. Ipaintindi mo sa akin. Elif, did you do that? You left me, Maya. Umalis ka na lang bigla paggising ko wala ka na. Akala ko ba gusto mong bumuo tayo ng pamilya pero bakit iniwan mo ako? Nanlulumong tanong ni Daniel, kay Mia umiwas ng tingin si Mia at sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Kailangan kong gawin, Seb. Yun ang alam kong makakabuti sa mga bata at sa ating dalawa, saad ni Mia, you're unfair, Mia, ani Daniel.
Nasasaktan pa rin ito mahahalata sa kanyang mga kilos at pananalita. Alam ba nila, pag-iiba ni Mia ayaw niyang mapag-usapan ang nangyari dati. Hindi ko sinabi gusto ko na roon kapag nalaman nila. Isa pa, matalino ang mga anak ko. Alam ko rin na baka alam na nila, saad ni Daniel. Let's go, ani ni Mia kumunot ang noo ni Daniel nang marinig yon kay Mia. Where? Tanong ni Daniel sa babae. Sa loob. Ipapakilala kita sa mga anak natin, ani Mia at nauna nang pumasok sa loob. Hindi agad nakagalaw si Daniel doon, bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa tuwa at excitement. Nang makapasok na sila sa loob, nadatnan nilang nasa couch ang kambal at naglalaro, sabay pa itong napatingin kay Mia at Daniel. Kids, may sasabihin si Mommy sa inyo, ani ni Mia sa kanyang mga anak. Tahimik lang naman na nakinig ang kambal sa kanilang ina. Nagkatinginan pa si Mia at Daniel, pero nauna nang umiwas ng tingin si Mia. Babies, do you want to meet your dad? Tanong ni Mia sa kanyang mga anak. Nakatingin lang ang kambal sa kanilang ina. He's here, your father is here. Nilingon ni Mia si Daniel at tumungo dito. He's really our dad, ani Nathan sa ina. Yes, love, sabi ni Mia at tinanguan ang anak. Daddy, sabay na sabi ni Nathan at no, tapos niyakap si Daniel. Umiwas ang tingin si Mia dahil naiiyak siya nang masilayan ang kanyang mag-ama. I know it. Sabi ko na ikaw ang daddy namin kasi similar tayo ng face, wika ni No habang nakayakap pa rin sa ama. I'm sorry, babies, ani Daniel habang nakayakap sa kanyang mga anak. Stay here na po, daddy. Huwag ka na po umalis, sabi naman ni Nathan habang humihikbi. Daddy won't leave, malambing na saad ni Daniel sa kanyang mga anak. Hindi na nagsalita si Mia at agad nang pumunta sa kusina. Iniwan na muna niya ang mag-ama dahil hindi na rin kinakaya ng puso niya. Tuluyan nang ang tumulo ang kanyang mga luha. Masaya si Mia na nagkakilala na ang kanyang mag-ama, pero natatakot din siya sa susunod na mangyari kapag nalaman ng mga magulang ni Daniel ang mga ito. Nang kumalma si Mia ay bumalik siya sa sala at nakitang nagtatawanan na ang mag-ama. Napabaling pa sa kanya si Seb kaya naman umiwas ng tingin si Mia, bumalik siya sa kusina para magluto na makakain nilang apat. Magluluto ka? Tanong ni Daniel na sumunod pala sa kanya. Hindi man lang bumaling si Mia sa lalaki at tumango na lang ito. Nagpa-deliver ako, Mia huwag ka nang magluto, saad ni Daniel kay Mia okay, ani ni Mia kay Daniel, hindi pa rin tinatapunan ng tingin ang lalaki. Nagtaka naman si Daniel sa inasta ni Mia, kaya nagsalita ulit siya. Gusto rin kasing malaman ni Daniel ang totoong rason kung bakit ba umalis na lang bigla si Mia, kahit nabuntis ito nung mga panahong iyon. Can we talk? Ani Daniel kay Mia, nag-uusap na tayo, Seb, ani ni Mia, may mga gusto akong malaman, sabi ni Daniel. Tungkol saan? Nakita mo na ang mga bata at nagkakilala na rin kayo. Ano pa bang gusto mong malaman? Seb, tanong ni Mia sa lalaki. Humarap na rin ito sa wakas sa lalaki. Finally humarap ka rin sa akin, ani Daniel. Kumunot ang noo ni Mia doon. Diretsuhin mo na ako, Seb. Ano bang gusto mong malaman, saad ni Mia sa lalaking nasa harap? Bakit bigla ka na lang umalis? As far as I remember, maayos naman tayo at hindi tayo nagkaroon ng away. Kaya naman bakit bigla kang umalis, tanong ni Daniel. Seb, hindi ka pa ba tapos dyan, saad ni Mia sa lalaki. I want you to answer in the questions, Maya. Bakit nga? Bakit mo ginawa iyon? Naguguluhang tanong ni Daniel habang nakatingin kay Mia. I was pregnant that time, ani Mia, pero bakit umalis ka habang buntis ka? Di ba nga gusto pa nating magkaroon ng sariling pamilya? Tapos bigla ka na lang umalis, you left me Mia. Alam mo kung gaano ako ka-excited na magka-baby na tayo, pero iniwan mo ako kasama ang mga anak natin, saad ni Daniel, nasasaktan sa pag-alala ng mga nangyari sa kanila noon. As I don't want you to hate them, ani Mia kumunot ang noo ni Daniel doon. Hate? Who's them, Mia? Tanong ni Daniel. Hindi kilala ang tinutukoy ni Mia, hindi agad nakapagsalita si Mia, dahil doon, iniisip niya kung sasabihin niya ba kay Daniel ang lahat o mananatiling itago na lang ang dahilan dahil ayaw niyang masaktan si Daniel. Mia, tell me please, pagmamakaawa pa ni Daniel. Hindi na niya kayang hindi malaman ang bagay na itinatago sa kanya ni Mia, alam niyang kailangan niya yung malaman. Hindi mo na kailangan pang malaman, Seb. Isa pa, okay naman na eh. Nakilala mo na ang kambal, nakilala mo na ang anak natin.
Kaya hindi na importante na malaman mo mga nangyari noon, sabi ni Mia. Mia naman, ani ni Seb desperadong malaman ang totoong rason. Your parents. Napalakas ang boses ni Mia, kaya naman nagulat si Daniel doon at mas lalong nagulat sa mga sumunod na narinig mula kay Mia. Alam mo kung paano kita kamahal, Seb. Kaya lang hindi naman ganun kasaya ang parents mo nung malaman nilang magpapakasal tayo. Akala ko nung una ay mawawala yon at unti-unting matatanggap nila ang pagmamahalan nating dalawa. Pero hindi eh. Umiwas ng tingin si Mia kay Daniel. Sa araw-araw na nakakasama ko sila sa bahay, pinaparamdam nila na hindi ako karapat-dapat maging parte ng pamilya nyo, lalo na nung mga panahon na wala ka at abala ka sa trabaho, yung mga business trip mo na masyado kang matagal umuwi. Hindi ako nagrereklamo doon, Seb, hindi kailanman naging sagabal sa atin ang trabaho mo. Pero sa tuwing naiiwan ako kasama ang mga magulang mo, hindi mo alam na nasasaktan ako dahil hindi bisita ang turing nila sa akin, kundi isang katulong. Tuloy-tuloy na umagos ang luha sa mata ni Mia nang sabihin niya ang mga iyon kay Daniel. Hindi nakapagsalita si Daniel sa mga narinig mula kay Mia, nasasaktan siyang makita ang pag-iyak ni Mia, at ang mas masakit ay dahil yun sa mga magulang niya. Alam mo ba ang mga araw na iyon na sobrang nahihirapan ako nung nalaman kong buntis ako? Tuwang-tuwa ako kasi magkakababi na tayo. Hindi ko agad nasabi sa'yo kasi wala ka sa bahay. At alam kong matagal ka pang makauwi kaya naman naghanda ako ng surprise para sa'yo. Tinago ko pa yon para hindi masira, ani Mia, inaalala ang mga nangyari noon kaya lang nalaman agad ng mga magulang mo nung umuwi ka, sinabi nila sa akin na kailangan ko nang umalis at iwan ka. Alam mo bang ayaw nilang maniwala na buntis ako sa'yo? Imposible daw na mabuntis ako sa'yo. Imposible daw na ikaw ang ama ng dinadala ko, galit na galit sila sa akin, kasi ayaw nilang maniwala na magkakaanak na tayo. Kung ano-ano pang narinig ko sa kanila, umiiyak na saad ni Mia kay Daniel na ngayon ay nanginginig ang kamay, halo-halong emosyon ang nararamdaman dahil sa mga nalaman mula kay Mia, naalala mo nung nakauwi ka na, sobrang saya ng mga magulang mo. Tapos ako pinilit kong maging masaya, sinulit kong huling gabi nakapiling ka kasi binantaan nila ako na kapag hindi ako umalis mapapahamak ang dinadala ko. Hikbi ni Mia pinunasan niya ang luhang tuloy-tuloy na umagos sa kanyang mata. Mia, saad ni Daniel, gustong-gusto na niyang yakapin si Mia ngayon. Sobrang sakit para sa akin na makita kang excited na makatabi ako sa pagtulog. Yun ang huling beses na nakatabi kita, sabi ko sa sarili ko, kailangan kong tatagan ang loob ko para sa anak natin. Sinunod ko ang sinabi ng mga magulang mo sa akin kasi gusto kong maging maayos ang lahat. Hindi ako nakatulog kaya na makita kong mahimbing ka nang natutulog, dahan-dahan akong umalis sa tabi mo. Paglabas ko, nakita ko yung mga magulang mong naghihintay sa akin. Inabutan pa nila ako ng pera na tinanggihan ko, hindi pa rin matigil ang pag-agos ng luha sa mata ni Mia at Mia, I'm really sorry. Didn't know, I thought masaya sila mommy para sa atin. Akala ko okay sa kanila ang pagsasama natin pero nagkamali ako. Paghingi ng tawad ni Daniel kay Mia, alam mo ba kung gaano kasakit sa akin na iwan ka lang ng ganon para sa kaligtasan ng anak natin? Kailangan kong harapin mag-isa ang lahat dahil wala ka na. Dahil sa mga magulang mo kaya nagawa ko ang bagay na yon, sabi ni Mia at pinunasan ang kanyang mga luha sa mata. Dahan-dahang lumapit si Daniel kay Mia na hindi na nga tumigil sa pag-iyak. Niyakap ni Daniel si Mia at hinaplos niya ang buhok nito. Parehas silang nasasaktan ngayon at gusto lang nila ay tuluyan ng makalimutan ang nakaraan at magsimula ulit ng bago at masayang pagsasama. Ilang minuto bago tuluyang kumalma si Mia, hinayaan na muna ni Daniel si Mia na magpahinga. Anong nangyari? Did you two talk? Tanong ni Adam na makapasok na sa office ang kanyang kaibigan. Ilang araw ang nakalipas simula nang mag-usap si Mia at Daniel, dumadalaw naman si Daniel sa kanyang mag-iina. Hindi pa sinasabi ni Daniel sa kanyang mga magulang ang tungkol sa nangyari. Masama ang kanyang loob. Kasalanan ko Adam, saad ni Daniel sa kaibigan. Kumunot naman ang noo ni Adam sa narinig mula kay Daniel. What do you mean? Anong kasalanan? Nagtatakang tanong ni Adam. Sinabi lahat ni Daniel ang pinag-usapan nila ni Mia nung araw na iyon at tahimik lang naman na nakikinig si Adam sa kaibigan hanggang sa matapos magkwento si Daniel. Hindi ako makapaniwalang ginawa nila kay Mia yon. She doesn't deserve to be treated like that, sabi ni Adam na matapos marinig ang sinabi ng kaibigan sa kanya. Kasalanan ko lahat.
Siguro kung hindi ako nagpakabusi sa trabaho ko, okay pa kami ngayon, baka kasal na kami. Hindi na tuloy ni Daniel ang sasabihin dahil tumulo na ang luha sa kanyang mga mata. Seb, it's not your fault. Wala kang naging kasalanan sa mga nangyari. Naging abala ka sa trabaho mo, pero we both know na para iyon sa future niyo ni Mia, kaya huwag mong sisihin yung sarili mo sa mga nangyari. Ang mas mabuti ngayon ay pagtuunan mo ng pansin ang mag-iina mo and talk to your parents so they would know that the twins are yours, saad ni Adam kay Daniel. Napaisip si Daniel sa sinabi ng kaibigan niya, tama lang na nakausap niya si Adam dahil alam nito ang gagawin. Isang hapon din yon ay binisita ni Daniel ang kanyang mag-iina. Hindi pa nakakapag-usap ulit si Daniel at Mia simula nung huli nilang pag-uusap kaya naman hindi pa nasasabi ni Daniel kay Mia na gusto niyang sa bahay na niya tumira ang mga ito. Nang makarating sa bahay ni Mia ay ina ni Mia ang naabutan ni Daniel na nakikipaglaro sa kambal. Nabaling ang tingin ng ginang kay Daniel at nanlaki ang mga mata nang makita ang lalaki. Akala ni Daniel ay magiging masaya ang ginang pero nagulat siya nang kumuha ito ng walis tambo kaya napaatras si Daniel. Walang hiya. Anong ginagawa mo dito sa pamamahay ng anak ko? Galit na tanong ni Rosalie sa lalaki. Ma, hindi na tuloy ni Daniel ang sasabihin niya nang hampasin na siya sa hita ng ginang. Napadaing sa sakit si Daniel dahil doon kaya naman agad na lumapit ang kambal sa kanilang ama. Anong mama? Anak ba kita? Ang kapal na mukha mong lalaki ka, sigaw pa rin ni Rosalie habang masama ang tingin kay Daniel. Nagulat pa si Rosalie nang makita ang kanyang mga apo na nakayakap sa lalaki. Lola, stop na po, ani Nathan sa kanyang lola. Lola, stop po. Kawawa po yung daddy namin, sabi naman ni No. Naningkit ang mga mata ni Rosalie sa kanyang narinig mula sa mga apo. Ikaw lalaki, anong sinasabi mo sa mga apo ko at bakit kilala ka na nila ha? Walang hiya ka talaga, ani pa ni Rosalie at akmang hahampasin ulit si Daniel nang biglang sumigaw. Ang gulat na si Mia sa kanyang ina. Mama, ani Mia napatigil tuloy si Rosalie at napabaling sa anak. Ano pong ginagawa niyo? At bakit po may hawak kayong walis? Hahampasin niyo po ba si Daniel? Sunod-sunod na tanong ni Mia sa kanyang ina. Bigla-bigla kasing sumulpot ang lalaking to at saka pinoprotektahan ko lang ang mga apo ko, kaya lang nakuha na ng lalaking to ang loob ng mga apo ko sabi ni Rosalie na masama pa ang tingin kay Daniel. Lola, wag niyo pong awayin ang daddy namin. Hindi po siya bad, ani Nathan sa kanyang lola. Opo, Lola. Mabait po yung daddy namin kaya huwag na po kayong magalit sa kanya. Huwag niyo po siya ulit hampasin. Kawawa naman po yung daddy namin, nakangusong saad ni Noo sa lola nila. Ma, hinampas mo si Daniel, gulat na tanong ni Mia sa ina. Akala niya ay tinatakot lang ng kanyang ina si Daniel pero totoong ang hinampas ito ng kanyang ina. Ano naman Aber, masungit na saad ni Rosalie sa anak na si Mia. Ma, kumalma ka nga po. Mag-usap tayo ng maayos. Ibaba niyo po yung walis, ani Mia sa ina. Kahit nagtataka sa kinilos ng anak, ay itinabi na nga ni Rosalie ang walis pero masama pa rin ang kanyang tingin kay Daniel na katabi ng kambal. Ano bang nangyari, anak? Bakit nandito? Tinuro pa ng ginang si Daniel na mukhang kinakabahan pa rin sa mangyayari sa kanya. Ma, ani Mia sa ina. Umirap na lang sa kawalan si Rosalie at nakinig na nga sa sinabi ng kanyang anak sa kanya. Hindi tuloy makatingin si Rosalie kay Daniel nang matapos niyang mapakinggan ang sinabi sa kanya ni Mia. Ma, may gusto ka po bang sabihin kay Daniel? Saad ni Mia sa kanyang ina. Ilang saglit bago nagsalita si Rosalie, nagsisisi tuloy siya sa kanyang nagawa kay Daniel kanina. Hindi naman niya kasi alam ang mga nangyari dahil ngayon lang siya nakadalaw sa kanyang anak at mga apo. Pasensya na, iho. Akala ko hindi mo pa alam ang nangyari at saka sayo ko lang nabunton yung galit ko. Nababahala kasi ako sa mararamdaman ng anak kong si Mia. Alam mo naman ang nangyari dati nung umalis siya at iwan ka, saad ni Rosalie kay Daniel. Mumiti naman si Daniel sa ina ni Mia. Okay lang po, naiintindihan ko po ang nararamdaman niyo, saad ni Daniel. Patuloy ang paghingi ng tawad ng ginang kay Daniel at patuloy rin naman ang pagtanggap ni Seb doon. Humingi rin ng paumanhin si Daniel kay Rosalie dahil sa nagawa ng kanyang mga magulang kay Mia. Mia, nilingon ni Mia si Daniel nang tawagin siya nito. Kakatapos lang nilang kumain at nililigpit nilang dalawa ang pinagkainan. Nasa sala ang kambal kasama ang pinsan na si John at Julia. Bakit?
May problema ba? Takang tanong ni Mia sa lalaki. Hindi naman agad nakapagsalita si Daniel, tila kinakabahan sa kanyang susunod na sasabihin kay Mia. Seb, ani pa ni Mia sa lalaki. I was thinking of you and the kids could live in Ivy House. Diretsong saad ni Daniel kay Mia, kahit kinakabahan siya nakatingin lang si Mia kay Daniel, hindi agad siya nakasagot sa sinabi ng lalaki. Pwede naman ang mga bata pero ako, hindi na siguro may sarili akong bahay. Ani Mia kahit na iniisip na niya na magkakasama na ulit sila ng bahay ni Daniel. Naiisip pa rin kasi ni Mia ang mga magulang ni Daniel at baka may masabi na naman ito na kung ano sa kanilang dalawa. Ayaw niyang mapahamak ang mga anak nila. Hindi naman problema sa akin kung may bahay ka, Mia. I just want to be with you and our kids, seryosong sabi ni Daniel, habang nakatingin sa magagandang mata ni Mia agad namang nag-init ang pisngi ni Mia doon at bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil doon. May kung anong epekto pa rin talaga si Daniel sa kanya. Seb ano kasi tila kinakabahang saad ni Mia habang hindi makatingin sa lalaki. Are you thinking about Jim's parents? Don't worry, hindi sila makikialam sa mga desisyon kong to. Hindi ko nahahayaan na mawala pa kayo sa akin ulit. Hindi ko nahahayaan na mawala ka ulit sa akin. Ani Daniel habang nakatingin kay Mia mas lalo lang bumilis ang tibok ng puso ni Mia sa huli niyang narinig pinipigilan niya ang sarili na huwag kiligin. Ilang saglit pa silang nag-usap tungkol doon hanggang sa nakapagdesisyon na nga si Mia kinabukasan na inayos nila Mia ang mga gamit nila. Ang nanay niya muna ang tumira sa bahay niya dahil sa bahay ni Daniel muna sila tutuloy mag-iina. Masayang-masaya naman si Ella sa kapatid dahil sa wakas ay kumpleto na ang pamilya ni Mia nakarating sila sa malaking bahay at manghang-mangha ang kambal sa kanilang nakita. Ganon din si Mia na nakatulala pa nga pamilyar ito sa kanya. You like it, ani Daniel sa kanyang mag-iina. Yes, Daddy, ang ganda po, sabay na saad ng kambal habang nakangiti pa. Is this hindi na tuloy ni Mia ang sinasabi ni Daniel na ang tumuloy nun? Your dream house, Mia, nakangiting saad ni Daniel kay Mia bumilis ang tibok ng puso ni Mia dahil doon. Hindi siya makapaniwala na naaalala pa ni Daniel ang mga plano nila nung sila pang dalawa. Ang ganda, maanghang saad ni Mia habang nakatingin pa rin sa malaking bahay. Maganda nga, mahinang saad ni Daniel pero kay Mia naman nakatuon ang kanyang mga mata. Nang makapasok sa loob ng bahay ang mas lalo pang namangha si Mia lahat ng mga sinabi niya noon kibasan ay naroon sa loob ng bahay. Ang mga pangarap niyang gamit at disenyo ay naroon detalyadong-detalyado ang mga ito. Hindi alam ni Mia ang sasabihin dahil halo-halong emosyon ang bumabalot sa kanya, hindi siya makapaniwala na nagawa ito ni Daniel. Thank you, Seb, ani Mia nang magtagpo ang mga mata nila ni Daniel. Tumango si Daniel kay Mia at mumiti dito. Tapos ay hinaplos ni Daniel ang buhok ng mga anak. Kain na muna tayo, pag-aaya ni Daniel sa kanyang mag-ina. Sa araw-araw na magkasama sa isang bubong, ay lalo atang lumalala ang pagkakagusto ni Mia sa kanyang ex. Nasa iisang bahay sila pero hindi nag-uusap si Mia at Daniel tungkol sa kanila. Masaya naman sila kasama ang kanilang mga anak kaya wala silang nagiging problema. Hindi imbitado ang parents mo, tanong ni Mia kay Daniel. Kaarawan na kasi ng kanilang mga anak at nagulat si Mia na makitang wala pa ang mga magulang ni Daniel. Mia, I don't want to ruin this day. Birthday ng anak natin, we shouldn't talk about them. Anasan kay Mia, they are your parents, Seb. Saad ni Mia kay Daniel, hindi niya inaalis ang tingin sa lalaki. And they hurt you, sambit ni Daniel. Hindi nakasagot si Mia doon. Maya-maya nga dumating na ang iba pang mga bisita, kaya naman nagsimula na ang birthday party para sa kambal. Masayang-masaya ang lahat, lalo na ang kambal na nag-i-enjoy sa kanilang party dahil kumpleto ang kanilang pamilya. Kausap ni Mia ang kanyang ate Ella at nagtatawanan sila nang biglang sumulpot si Daniel, kaya naman nagpaalam na muna si Ella sa dalawa. Mumisi pa si Ella at tila inaasar ang kapatid. Baliw talaga si ate, iling na saad ni Mia sa papalayong si Ella. Kumain ka ba? Tanong ni Daniel kay Mia, naman ang sarap kaya ng mga pagkain tapos sasayangin ko lang. Ani pa ni Mia, you're pretty, Mia, munti pang masamid si Mia nang marinig iyon mula kay Daniel. Paano ba naman kasi bigla-bigla akong magsabi ng ganun sa kanya? Siyempre marupok si Mia pero pinipigilan niya ang sarili na huwag kiligin, napakabagal talaga siya sa sinabi ni Daniel sa kanya. Nagsasabi ako ng totoo, Mia ang ganda mo. Lagi ka namang maganda, saad pa na si Daniel habang nakatingin kay Mia, may gusto ka ba sa akin?
Tumaas ang kilay ni Mia, hindi niya alam kung saan nanggagaling ang lakas ng loob niya, sa nainom niya bang wine, o dahil gusto lang talaga niyang malaman ang sagot sa tanong na yon. Mia, may gusto ako sa'yo. Actually, like is not the right term. Ever since hindi naman nawala ang nararamdaman ko sa iyo, mahal pa rin kita, Mia, mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Seryoso saad ni Daniel, habang nakatingin sa mga mata ni Mia, ayat na naman ang pagbilis ng pagtibok ng puso ni Mia, dahil sa kanyang mga narinig mula sa lalaki. Wait lang naman, ani Mia, at pinapakalma ang kanyang sarili. Sandali, para akong mawawala ng malay sa mga narinig ko. Latawa ng bahagya si Daniel nang marinig yun kay Mia, tapos ay kita saad naman ni Mia habang nakatingin kay Daniel. Lagi akong sigurado kapag para sa iyo, Mia, nakangiting saad ni Daniel at inilapit ang mukha kay Mia. Sunod na nangyari ay ang paglapat ng labi nilang dalawa sa isa't isa at ang hiyawan ng mga bisita na akala mo ay bagong kasal si Mia at si Basan. Mommy, ano po ang maganda? Sister or brother? Muntik nang masamid si Mia sa naging tanong ng kanyang anak na si Nathan sa kanya. Nasa pool area sila at naliligo naman ang mag-amang si Daniel at Noo sa pula. I think pareho namang maganda ang magkaroon ng sister at brother, ani Mia sa anak na utal pa siya nang sabihin ng mga iyon. Okay po, Mommy. Dahil dyan gusto ko po na isang baby brother at isang baby sister, pumalakpak pa si Nathan nang sabihin iyon sa ina. Sakto namang umahon ng mag-amang si Daniel at Noo na narinig ang sinabi ni Nathan. You want what, Nathan? Tanong pa ni Daniel sa anak. Sister and brother po, nag-usap na rin po kami ni Noo tungkol dito, kalmadong saad ni Nathan. Napatingin naman si Daniel kay Mia at nakitang namumula na ito na pangisi si Daniel doon. Okay baby, magkakaroon kayo ng sister at brother, kampanting sabi ni Daniel sa kanilang mga anak. Nag-angat ng tingin si Mia sa lalaki at kumunot ang noo. Yay, sabay na saad ng kambal, bakas na bakas ang pagiging masaya at excited sa kanilang magiging kapatid. Sa paglipas ng buwan ay inaya na nga ni Daniel si Mia na magpakasal. Will you marry me? Tanong ni Daniel kay Mia na ngayon ay umiiyak na. Paulit-ulit na tumango si Mia kay Daniel. Naman, Sebi, yes, sinuot agad ni Daniel ang singsing sa faience, at hinalikan si Mia. Tuwang-tuwa ang kanilang mga kaibigan, pamilya ni Mia at ang kanilang mga anak dahil doon sa wakas ikakasal na talaga ang dalawa. At naganap na nga ang kasal ni Mia at si Basan sa isang malaking simbahan, malalapit na mga kaibigan ang imbitado at ilang mga malapit na katrabaho. Masayang-masaya ang lahat dahil nakasal na nga si Mia at Seb Basan na matagal na nilang hinihintay na mangyari. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ng lahat nang marinig ang vow ng bride at groom para sa isa't isa. Nang matapos ang kanilang kasal ay hinanap ng mata ni Mia ang mga magulang ni Bastian. Nagbabaka sabing dumating ang mga ito, pero hindi nakita ni Mia ang magulang ng asawa. Pero hindi pa man sila nakakaalis sa simbahan, ay may humabol nga na bisita. Ang buong akala ni Mia na hindi darating ay nakita niya. Nagulat ang lahat na makitang naka-wheelchair na ang ama ni Daniel. Umiiyak pa si Daniel na makita ang ama at agad na niyakap ang kanyang mga magulang. Mia anak, wika ni Jackie Morales sa asawa ng kanyang anak na si Daniel. I'm sorry anak. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko, pasensya na talaga, masaya ako nakasal na kayo ng anak ko, you really deserve each other, mahal na mahal ko kayong dalawa. Umiiyak na saad ang ginang habang yakap si Mia. Pinakilala ni Mia ang kanilang mga anak sa magulang na Daniel. Mababakas ang saya sa mga mukha ng mag-asawa habang kausap si Nathan at Noo. Napatingin si Daniel at Mia, di makita yon ang buong akala nila ay matagal pang mangyayari ang bagay na ito. Pero nangyari pala ito sa mismong kasal nila, kaya masayang-masaya ang dalawa. Sa paglipas nga ng mga araw na kasal na si Thea at Daniel ay pinaramdam nila sa isa't isa ang kanilang pagmamahal, ganun din para sa kanilang mga anak. Mommy, Daddy, Merry Christmas, nakangiting sabi ni Nathan at Noo sa kanilang mga magulang. Merry Christmas, DJ babies, ani Mia sa kanyang mga anak. Hinalikan niya ang mga ito at inabutan ang mga regalo. Merry Christmas sons, sabi naman ni Daniel at nag-abot na rin ng regalo para sa mga anak. Tuwang-tuwa naman ang kambal sa regalo ng kanilang mommy at daddy. Hinawakan naman ni Mia ang kamay ng asawa. I also have the gift for you love, nakangiting saad ni Mia sa asawa, kaya naman na-excite si Daniel doon. Kinuha ni Mia ang maliit na box na nasa paanan ng Christmas tree nila at inabot yun sa asawa. Agad namang binuksan ni Daniel yon at ang laki ang mata na makita ang laman.
Is this for real? Gulat na tanong ni Danielle. Excited na kinakabahan siya sa kanyang nakita. Yes love, natatawang tumango si Mia sa asawa. Gosh, I love you. I love you, tumulo ang luha sa mata ni Danielle at kasabay noon ay niyakap niya ang kanyang asawa at siniil ito ng halik. Merry Christmas love, daddy ka na ulit, nakangiting saad ni Mia, kaya naman mas lalo siyang niyakap ng kanyang asawa. May siblings na kami. Sabay na sabi ng kambal at sumali sa iyakapan ng kanilang ina at ama, mas naging triple pa ang kanilang kasiyahan ng malamang triplets ang pinagbubuntis ni Mia. Masayang sinalubong na mag-asawa ang kanilang bagong silang na mga sanggol kasama ang kanilang panganay na kambal. Maayos ang naging pagsasama ng mag-asawang Mia Beltran Morales at Daniel Morales. Namuhay sila ng masaya, kapiling ang kanilang mga anak hanggang wakas.